Bakit natutuklap ang mga tiles? Ano-ano ang posibleng dahilan ng pagtuklap ng mga tiles? At paano maiiwasan ang pagtuklap ng inyong mga tiles? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, kaya kung interesado ka sa topic na ito, please continue watching at pwede mo rin i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mabahaginan ng mga kaalaman tungkol sa tiles. Disclaimer lang po natin mga sir, hindi po ako against sa uri ng tiles na mababanggit o maipapakita natin dito. Ang gusto ko lang po ibahagi dito ay kung ano ang pwede nating gawin lalo na sa pag-install ng ating mga tiles, lalo na kung ang uri ng tiles na ipapa-install ninyo ay katulad ng nasa video na ito. Ayan, so ito na nga po yung tiles na tinutukoy natin, kung saan ito po yung kadalasan na nakikita natin, kung saan ito po yung mga nag-aangatan na tiles. Ito po yung itsura niya. Ayan, so ito po, iba-iba din po yung design niya, sa yung coating niya, iba-iba din po yan. Ayan, so kung makikita natin dito, so ang isa lang po sa kapansin-pansin natin dito, yung kanya pong likod, so kalimitan po talaga makikita natin yung likod niya. Yan, ganyan po yung itsura, mga box po yung likod niya. So ito po yung karamihan sa mga tiles na napapalitan natin, dahil ito nga nagtutukla pa, nag-aangatan. Dahil yun nga, marami po talaga sa atin na nagsasabi, tulad nga po nung naipaliwanag natin, hindi po sa walang spacing yung pagkakabit natin, So ngayon titingnan po natin yung kanyang naging itsura. Ayan. So kung mapansin nyo po, para na siyang bangka, nakurba na siya, na bend, na bengkong. Yun nga po yung sinasabi natin, na nabibingkong po yung ganitong uri ng tiles. Ngayon, so yung siguro po, ako personally, hindi po ako makukumbinsi sa ganitong uri lang ng paliwanag na ito po talagang ganitong uri ng tiles ay nabibingkong. So kumbaga po, yung dun po sa paliwanag, o dun po sa rason na ito ay nabibingkong, meron pa pong para po sa akin, meron pang mas malalim na dahilan. Meron pa po siyang dahilan, kaya nga po nasabi natin na sa pagkakabit ng ganitong uri ng tiles ay kailangan meron tayong spacing, so iniiwasan po natin yung pagkakabit ng 0-0. Kasi kung mapapansin po natin, nabingkong siya dahil yun nga, dikit-dikit po yung pagka-install nito, walang space. At sinabi rin po natin na ito ay nag-expand. Po? So ngayon, kung titingnan po natin kung bakit natin nasabi na ito ay nag-expand, so hindi po siya mabibingkong na ganyan. Ayan, so kung mapapansin nyo, parang lumawak yung tiles. Parang kung i-analyze po natin, lumaki yung tiles. Ayan, so ito po yung itsura niya. Ito po yung kung gaano ba kalaki yung diferensya ng pagkabingkong niya. So ito po yung bandang gitna niya, mapansin natin, ayan. So nilagyan ko po siya ng isang tiles na diretso, tuwid. So kung makita natin dito, mahigit siya, nasa halos 6 mm or nasa 5 to 6 mm po yung diferensya niya. Kung makapansin natin dito, nakadikit siya dyan sa taas at doon sa baba. So kung makita po natin yung diferensya niya talaga, yung pagkabingkong niya, yung pagkabangka niya ay nasa 6 mm. Malaking diferensya po kung titingnan natin sa pagka-straight nitong tiles na ito nung ikinabit. Tuwid po yan. Ngayon, yan po yung nangyari sa kanya. Nabingkong siya na may diferensyang halos 6 mm. So kung mapansin po natin, kapag sinukat po natin yan, 60 cm pa rin po siya. So pero dahil yun nga na nabengkong siya, ibig sabihin kung ito pong expanded na tiles na ito, ito nga po yung sinasabi natin na tiles na nag-expand, kung ito po ipapalapat natin, tutuwidin po natin ulit, ibig sabihin hindi na po siya eksaktong 60 cm. So yun po yung isa sa dahilan kung bakit po natin nasasabi na itong ating tiles na ito ay nag-expand. Siguro sa makakakita po ng video po natin na ito, at siguro sa mas nakakaalam ng ganito pong kung paano po ito papaliwanag, dahil yun nga po, hindi rin po ako talaga expert pagdating sa ganito, kung saan hindi po natin kayang ipaliwanag yung ganyang uri ng pangyayari sa tiles. So yung alam lang po talaga natin ay ito pong ating tiles ay nag-expand,
nag-expand po siya base po dito sa naging itsura niya. Yan po yung sinasabi natin na kailangan natin maglaan ng spacing kapag ganito po yung uri ng tiles na kakabit natin. Dahil yun nga, para sa pag-expand niya, mayroon pong sapat na space sa bawat gilid niya. Yan, so kabilaan, bali 4 na side po yung lalagyan natin ng spacing. So sa ganun, magiging hindi po siya agad-agad hindi po sila magbabanggaan, yung mga magkakatabing tiles na nakalatag natin. Hindi po sila magbabanggaan dahil yun nga, may spacing tayo. At ang isa nga po sa sinasabi natin na isa pang kailangan pwede natin gawin ay yung paggamit po ng tamang tile adhesive. Marami rin po tayong nakikita or nababasa na ang isa nga po sa dahilan kung bakit nagtutuklapan yung ganitong uri ng tiles ay dahil sa dry pack daw po yung ginagamit. So para naman po sa akin, hindi po rason yung paggamit natin ng dry pack sa pagtuklap nitong ating mga tiles ng ganito pong uri ng tiles. Yung sinasabi po nila na dry pack, yung paggamit naman po natin ng dry pack, hindi naman po mismo yung tiles yung naka-contact, wala naman pong direct contact yung ating tiles doon sa dry pack dahil pinapahiran po natin siya ng tile adhesive. Ibig sabihin po yung flexibility ng halo o mixture mortar na ginamit natin, yung adhesive, wala po siyang epekto doon sa dry pack, wala po siyang connection doon dahil yung flexibility po ng tile adhesive dito lang din po natin yan sa tiles. Ang merong direct contact dito po sa ating tiles ay yung ating tile adhesive na ipapahid dito sa ating tiles. So yun po yung kailangan nating isatama na yung tile adhesive na gagamitin natin kapag ganito po yung kakabit natin, porcelain tiles, vitrified tiles, ayan. So ito po yung sinasabi natin na vitrified tiles, So kailangan po yung, dahil nga sa itong mga ganitong uri ng tiles ay non-porous tiles, ibig sabihin po yung kailangan niya ng extra adhesion. So alam naman po natin na yung heavy duty na tile adhesive, yun po yung may extra adhesion strength, kaya yun po yung dapat nating gamitin dito.